Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to Halloween special. Actually, baliktad siya. Dapat pa ganun. But anyway, gusto ko lang na magkaroon ng background. Yung reading ko kasi parang nakakasawa na din yung background ko. Pero next time, papalitan ko din ng background ko. But anyway, so, gagawa ko ng another reading. So, it's nothing to do with the background, yung reading ko. This is a general love reading. So, let's pull Oracle card first. Okay. So, I'm going to pull Oracle card. Tignan natin kung ano yung lalabas dito. And titignan natin kung ano yung story. Okay? Take note guys, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Okay? So, this is a timeless reading, and kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading, your story. So, let's start. Welcome to my channel. Anyway, welcome sa mga palaging nag-aabang, nagla-like, nag-share ng video, and welcome sa mga new subscribers, and sa mga nandito at hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe. So, hindi siya ready. Hindi siya clear. Relationship connecting. So, relationship, paano ba? Basta relationship connecting siya. Yun yung, third party. Okay, let's see what is happening sa inyo. Anong nangyayari sa connection niyo, sa relationship niyo. Relationship connecting, tapos merong third party interference. So, let's see what is happening right now. Somebody walk away emotionally from your relationship. Either you, I think it is you. Kasi parang gusto mo ng new beginning sa buhay mo. Gusto mong mag-move on. Parang you wanted to heal, though nasa point ka ng unsureness about the decision, pero you wanted to do this. Gusto mong mangyari to. Parang gusto mong magkaroon ng progress sa sarili mo. Unexpected kasi to. Hindi mo akalain na ito yung magiging decision mo. So, hindi kayo nag-uusap ngayon ng person na to. Pero yung person mo, honestly, siguro kinakausap ka niya, ayaw niya mawala ka or something. So, nagkakaroon sa kanya ng realization. Pero sa part mo kasi dito, parang nakaramdam ka ng parang unfair sa sitwasyon. Okay? Unfair dahil minahal kita, tapos naloko mo ako. Parang itong person mo na konsensya siya or nagkaroon sa kanya ng pagsisisi sa nangyari sa inyo na dahan-dahan na pagwawasak or pagse-separate. Kumbaga umalis ka or pinutol mo yung sitwasyon. So, wala siyang choice, kundi tangkapin niya na lang. So, parang andun sa point na kahit hindi niya man gusto na umalis, alis na lang siya. Kahit labag sa loob niya yun. Pero kinakausap ka niya, tinatry niyang balikan to. Naipit siya sa situation. Yun nga, mayroong third party interference. To the point na okay sana yung relationship ninyo maganda. Moving towards new beginning, success in your relationship, moving towards like may mga plano kayo about business or anything, basta maganda, successful relationship. Tapos biglang may third party na pumasok sa sitwasyon. Okay, so let's talk about this third party. So, let's see.
Oo. Wait. Madami. Oh. Hindi to siya third party. I mean, might be ikaw. Might be ikaw yung third party dito. Kasi meron silang responsibility. Ex. Ex to. Kasi, bakit siya ex? Kasi nasa punto na kayo na maganda yung connection ninyo. Maganda yung pagsasama ninyo. Okay? And, may nakita akong 10 of Pentacles. So, maganda yung parang feeling of like abundant relationship towards success. So, maganda talaga yung takbo ng relationship ninyo. So, ang nakita ko dito, parang itong ex, okay, pumasok siya sa sitwasyon ngayon. May anak sila ata nito. May father figure ako nakikita dito. Mayroon ako nakikita dito. Nagsusupport. May family talaga dito. Pero wala na sila nito. Kaya nga sabi ko ex. Nawasak na sila nito. Hindi na din sila nag-uusap. Or more on like on and off. Minsan na lang sila nag-uusap. Might be about na lang sa bata. Something ganyan. Pero nung time, okay, nung time na ata kayo yung hindi okay, parang nung hindi na naging maganda yung relationship niyo, etong person na to, nagkakaroon na sila ng communication. So parang dahan-dahan silang nagkakabalikan, kaya naipit siya sa sitwasyon. So naipit siya sa sitwasyon dahil alam niya na masaya naman yung pagsasama ninyo, okay naman sana. So feeling ko dito, yung person before, siya yung umenter up sa sitwasyon. Ex. Siguro dahil sa gusto niya magkaayos sila ulit. You know, gusto niyang magkabalikan sila ulit. Okay? Na mahal niya pa siguro yung person mo. Okay. Hanggang sa nagkakaroon sila ulit ng pagkakaunawaan. Nagkabalikan sila ulit. Kasi nag-move forward yung person mo towards with that person. Kumbaga, nagsuportahan sila ulit. Lalo na may anak sila. Kung may anak sila. So, parang they support each other once again. And they try again na baka mag-work pa. Okay. So, may decision talaga na nangyari dito. So, may decision dito from both side na try natin. Walang mangyayari. So, dito kayo nagkaroon ng time na to, imbalance yung situation ninyo. Okay? Parang meron ako nakita dito na siya naiipit sa sitwasyon. Siguro during this time, hindi na on and off na yung connection ninyo. Medyo, minsan hindi na siya nagkipag-usap, hindi na siya nagme-message kasi baka LDR kayong dalawa or something. Kasi tinatry na kasi nilang ayusin to. Or nagkakaroon na sa kanila ng new beginning. Yeah. So, hanggang sa nalaman mo siguro to. Nalaman mo na okay na sila. Nagkaroon sila ng okay. So, parang gumulo to sa isipan mo. Nagtaka ka, ganyan. Until sa nalaman mo, dito ka nag-decide na to cut it off. Kasi, nga nalaman mo.
So, nung nag-cut off ka ng connection ninyo, umalis ka, hindi kayo nag-uusap, na dito niya din na-realize na mahal ka niya, namimiss ka niya, or something na ganun. So, dito siya naipit sa sitwasyon na to. Let's see about the feeling. Ano ba talagang nararamdaman niya ngayon para sa'yo? Pero honestly, wala akong nakikitang marriage card dito. They are like, ano lang sila, yung may responsibility lang sila. Baka live-in sila before, or baka nabuntis niya yung babae na to before, nagkaroon sila ng anak. So, wala akong actually talaga na naramdaman na marriage. Pwede naman na may marriage involved dito, pero hindi ko siya nakita dito. So, ano ba talaga yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? See, na para sa kanya naniniwala pa din siya sa pagmamahalan ninyong dalawa. Para sa kanya mahal ka pa din naman niya. Tsaka alam niyang mahal mo pa din siya. Para sa kanya lang, kasi ikaw mismo yung nag-cut off ng connection. Para sa kanya galit ka. Yung feeling niya dito, hindi niya gusto talaga na lumayo sa'yo. Kaya nga tinatry ka pa niyang kausapin. Hindi niya gusto. Naipit siya sa sitwasyon. And parang wala lang siyang choice na kailangan niya din gawin yun. Kasi ikaw na mismo yung nakipag-iwalay. Sa totoo lang, sa mga nangyari sa iyo, nag-focus din siya sa relationship ninyo. Itong nangyari sa kanila, unexpected to, na nangyari to. During those times, siguro na hindi kayo nagkakaunawaan, nagkakaroon kayo ng imbalance connection, kaya nangyari to. Pero sa totoo lang, mahal ka ng person mo. Okay? Mahal ka niya, may nararamdaman pa din siya para sa iyo ngayon. Naiisip lang niya talaga yung responsibility niya. Baka may anak sila, kaya nung sinabi siguro ng babae na, kasi yung babae mismo, or babae or lalaki, okay, this is a general reading, so yung person na yun mismo, siya yung nag-approach na bakit kaya hindi natin i-try para sa anak natin, ganyan. So trinay niya. Ang iniisip niya dito yung responsibility niya sa father or as a mother. Okay, depende kung sino kayo dito. Pero dumating din talaga siya sa point na meron siya feeling of, saan ba ako patutungo? Papunta ba ako dito sa kabila? Dito. Dito na siya parang nagkaroon ng, dito na kayo talaga na parang nagkaroon ng, minsan hindi ka na niya kinakausap, kay ghosting could be 10, lumilitaw na naman siya, or on and off connection. Sa totoo lang, minahal ka niya. And yung nangyari sa kanila, hindi niya sinadya yun, or unexpected na nangyari yun. Pero, deny nila, pumayag siya. So, ibig sabihin, pumayag siya. May kasalanan pa din siya, di ba? So, see, unexpected talaga to na nangyari. So, ang ano pa din dito is cheating. So, this person is still cheating on you. Kasi nga, pumayag siya na, what if, ayusin natin to. Tapos, siguro napayag siya na, okay, try natin. Parang ganun. So, alam mo yung feeling niya dito, mahal ka pa din talaga niya. So, parang meron pa din talaga siyang feeling dito na, naniniwala pa din siya sa pagmamahalan ninyong dalawa. So, anyway guys, I can see Capricorn, Aries, Aquarius, Aries, Sagittarius, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Libra, Gemini. Anyway,
para sa'yo dito, naramdaman mo talaga yung ginawa kanyang tanga. Pinaniwala kanya sa mga bagay na kasinungalingan. Parang ginago kanya. Yun yung feeling mo dito. And you just really wanted to heal. You wanted to heal from this. Feeling ko hindi naman alam mo na meron siyang anak sa iba. Okay? It's yung unexpectedly lang dito nalaman mo na nagkabalikan pala sila or nagkaayos pala sila. Nagkaroon pala sa kanila ulit ng something. So, yun yung masakit sa'yo. So, parang para sa'yo ngayon, feeling mo malabo na kayo, dalawa. Kasi, alam mo din na babalik siya sa'yo. Feeling mo yun eh. Alam mo na babalik pa din to. I think, ginagawa niya naman yun eh. Tinatry ka niyang kausapin. Andun sa point na, alam mo yun, nagpapakita ka lang ng lakas na loob dito, na okay lang ako. Okay, patuloy nyo na lang yan, okay lang ako. Parang ganun, pero masakit talaga sa'yo. Naiipit ka sa sitwasyon, naiipit ka sa nararamdaman mo. Sobrang nako-confuse ka. Ano ba talaga yung decision na gagawin ko? I think this person did explain as well. So, through that explanation, doon ka nako-confuse, doon ka naiipit. Anong decision? Patawarin ko ba siya? Or what? Totoo ba yung sinasabi niya or hindi? So, anong decision ang gagawin ko? Parang ganun. Yun yung naramdaman. Kasi, alam mo na eh. So, ibig sabihin na sinabi niya na sa'yo. So, hindi ka na inosente. And bumabalik siya sa'yo even, kahit sinabi niya na sa'yo. Kumbaga, sa feeling ko dito sa person mo, kung sakaling tatanggapin mo siya ulit. Okay? Kung sakaling magkaayos kayo ulit. Siguro feeling ko naman, aatras siya dito sa ex niya. Kasi honestly, wala akong nakikitang marriage card dito. Parang nagkaanak lang talaga sila o nagka-live-in sila nitong person na to. Nagkaroon lang sila talaga ng responsibility. So, nagkakaroon talaga dito ng, on your part, parang feeling mo unfair yung mga nangyayari. And I just really wanted to heal from this. And mag-focus sa sarili ko. Okay? Pero, ang inisip mo kasi dito, bumabalik kasi siya sa'yo talaga. Tinatry niya mag-approach sa'yo na patawarin mo ako, ayusin natin to, pangako ayusin ko to, parang ganyan. Ang iniisip mo din kasi dito na you wanted to heal, you wanted to move on, kaya nga you are showing that you are okay. You are gaining your sense that you are okay, pero you are just trying to be okay, but you are not okay. Okay? So, iniisip mo yung mga nangyari sa inyo before, yung mga pinagsamahan ninyo, yung mga pangako ninyo, yung mga plano ninyo, yung pagmamahala ninyo, yung happiness na meron kayo. Yun, isa yun, iniisip mo yun, kaya parang feeling mo na, yung feeling mo dito na, I wanted to heal na din, pero, bakit parang feeling ko na nag-hold on pa din ako? Bakit parang feeling ko na I wanted to forgive this person and katotoo yung sinasabi niya. So, yung ano dito, yung feeling mo is unsureness. Pagmamahal lang dito, hindi nawala yun. Yung about sa decision mo, na patawarin siya, or balikan siya, hindi ka sure. Kasi ikaw mismo, kumbaga, hindi mo alam kung totoo pa ba yung sinasabi niya, baka gawin ka na naman niyang tanga sa mga kasinungalingan niya or something. Okay. Let's see. So, feeling ko, makikipag-usap ka pa din naman sa kanya ulit. Hindi kasi siya gi-give up sa'yo eh. Hindi siya gi-give up. Pero, feeling ko makikipag-usap ka pa naman sa kanya ulit. And, andun ka lang din sa point na waiting. I think either you or this person still waiting for the right time, or waiting for the right sign, or waiting for a sign from you, might be itong person na to. Pero feeling ko sa pag-uusap ninyo, meron talagang mangyayaring confrontation. May mangyayaring argument. Okay? So, medyo nakaka-stress to. Itong mga to. Siguro, dito sa point na makipag-usap ka sa kanya, dito na yan na
dito niya na i-open up sa'yo yung mga katotohanan. So, medyo matitrigger ka talaga dito. And, magbibigay to sa'yo ng stress. Pero, nakikita ko pa din naman na parang you will going to give chance to start a new beginning with this person. Kasi, ipapakita niya din ata sa'yo na ipaglalaban ka pa din itong person na to. Itatry niya. Kasi na-realize niya yun nung nawala ka. Na-realize niya na mahirap nang wala ka. Mahal ka niya. So, this person will going to decide to come back to you. So, since this person will going to decide to come back to you, kasi mamimiss ka talaga niya, and magpaplano talaga siya, kahit naiipit siya sa sitwasyon, magpaplano siya, hindi kanya bibitawan. Kasi yung sa kanila naman, nag-uumpisa pa lang sila noon, parang kumaga itatry, na kung mag-work ba or not, or might be yung other person na siya naman yung nag-approach, hindi yung person mo. Parang naisip niya lang kasi yung anak nila siguro na, sige, parang ganun para sa bata, parang ganun siguro. Kaya napadala siya. So, titingnan natin anong mangyayari sa kanila. If ever nga na magkaroon talaga sa inyo ng new beginning. Oh. Sa tingin ko, parang hindi pa talaga agad. Example, magiging maayos na kayo nitong person na to. Kayo nitong person mo. Feeling ko kasi dito, hindi niya pa to bibitawan. Kumbaga, syempre, may connection sila. Relationship connecting. May connection silang dalawa. Ibig sabihin, nagsusupport to siya. Definitely, magkakaroon sila ng communication or meron, hindi mawawala yung communication nila. So, mapapatukso talaga siya na itry, lalo na kung gagamitin nung person na yun yung anak nila. So, nakita ko kasi dito na parang walang tapos, hindi matatapos yung sa kanila. Pero yung person mo dito, dadating sa point na example, okay na kayo, magpapatuloy pa din siyang magtago sa iyo ng something. Kasi nakita ko, hindi pa din niya alam kung papunta siya sa iyo or papunta siya dito dahil may anak sila. So, andun sa point na ikaw mag-o-observe ka dito talaga. You are going to gather the information kasi wala ka ng tiwala. Kahit magkabalikan pa kayong dalawa. So, kumbaga, nakikita ko dito that maiipit sa sitwasyon yung person mo. Magiging unfair pa din siya sa mga nangyayari. Kahit kumbaga magkakaayos na kayo, yung cycle hindi ma-end. Hindi niya kasi titigilan. Kumbaga hindi niya kasi sasabihin dito na hintuin natin to, bata na lang talaga tayo kasi meron na ako. Wala akong nakita dito na masasabi niya kasi nag-drop kasi dito yung Three of Swords in reverse. Ibig sabihin walang matatapos dito sa kanila. Ang problema dito is like mararamdaman mo to or malalaman mo to kasi magagather ka ng information dito that this person is doing something. So parang mas lalong lalala yung problema ninyo in the future. And dito na talaga na kumbaga magkakaroon ng unsureness sa pagsasama ninyo, sa pagmamahala ninyo. So, parang ikaw na mismo talaga dito na give up sa connection na to. Parang feeling mo kasi dito na, anong laban ko? Girlfriend lang ako, wala tayong anak, wala tayong anyone. Lalo na kung LDR lang din kayo. So, LDR pa kayo, hindi pa kayo nagkita. So, parang feeling mo, anong laban mo. Kahit sabihin natin na minahal ka niya at binabalikan ka niya, ayaw ka niyang mawala.
Dahil nga sa mga promise ninyo dalawa, sa mga plano ninyo about business, sa mga plano ninyo about life, sa mga goals ninyo pareho, nagustuhan niya yun, kaya ayaw kanyang bitawan. But the thing here is, yung nanay na ng nanay na ng anak niya, is yung nag-approach na i-try natin to para sa mga bata or para sa bata. So, parang, tapos sila'y nagkikita. Mahirap ng ganito. Malalaman, kasi kaya niya itago eh. Bakit kaya niyang itago? Kasi hindi kayo nagkikita. Ibig sabihin may LDR connection dito. So, tinago niya pa din kahit pinatawad mo siya. Kaya, hanggang sa malalaman mo pa din to. Kasi mag-o-observe ka na eh. Plano mo to na mag-o-observe ka na. So, parang itong cycle na to, i-end mo to. Kasi unfair pa din yung mangyayari. Hanggang sa magkakaroon na sa inyo ng coldness and emptiness, yung connection ninyong dalawa. Okay. So, let's see. Cancer sign is also here. Pisces. It's also here. Libra. The cycle will not end. Feeling ko kasi magkikita din kayo nito. Itong LDR na meron kayong dalawa, magkikita kayo nito. Okay? Dito sa pagkikita ninyo, feeling ko magiging maganda yung pagsasama ninyo. Ang delikado lang dito, baka majontis ka or may mangyari sa inyo tapos magkaanak kayong dalawa. Feeling ko sa pagkikita ninyo, magkakaroon talaga to ng confrontation until sa magkakaayos din naman kayo. Pero I think baka nga sabi ko kanina na mangyari sa inyo tapos magkakaroon din kayo ng anak or mabubuntis ka. So, para magkaayos lang talaga kayo, baka this is the only way or this is already the way. Ang nakikita ko kasi dito na ito yung mga pwedeng mangyari in the future. Okay, so but ito yung but ko dito. Mag-ingat ka sa mga decision mo. Ito yung guidance mo dito. Ito yung gabay mo. Mag-ingat ka sa mga gusto mong mangyari. Feeling ko kasi dito, okay? Di man lahat sa inyo, baka magkita ka talaga kayo sa personal tapos magpa-plan ka na magpabuntis para maging happy na kayo kasi may anak na kayo. So, para mag-focus na din siya sa inyo. Ang nakikita ko kasi dito, hindi pa din yun. May possibility kasi na maghiwalay kayong dalawa. Okay. Na you thought na magkakaroon ng pagbabago. Pero mapapagod ka sa kakahintay kung kailan yung pagbabago na yun. So, kailangan pag-isipan ng mabuti bago ka magdesisyon dito para hindi magiging mali yung desisyon mo. See? Nakala mo natutuldo ka ng lahat pero meron pa din pala siyang tinatapos sa'yo. Until sa point na meron pa ding betrayals, pain, separation, dahil nga sa itong person na to, hindi niya pa din alam kung sino yung pipiliin niya, even if nagkita na kayong dalawa. Pero hindi naman siya ganun ka, like, nangyari, na, example lang nagpabuntis ka. Hindi man ibig sabihin na wala ng happiness na mangyayari. Meron pa din. Mag-i-start kayo ng new beginning actually. Mag-i-start kayo. Maganda yung magiging outcome nito sa una. Pero after that, in the future there is a possibility na pwedeng maulit-ulit yung cycle.
Okay, maulit-ulit yung cycle and yun yung pwedeng mangyari. Okay, yun yung pwedeng mangyari. So, because of that someone from the past, na feeling ko, syempre, hindi mawawala yung connection nila. Kasi, meron nga din silang priority, meron din silang responsibility. So, wala pa din ako nakitang happy ending dito. Even sa kanila. It's just that the cycle won't end kung hindi ikaw, kasi ikaw naman yung, sino man nakaresonate sa reading na to, ikaw yung kailangan dito na mag-try to fix yourself, to think first before you decide. Okay, hindi ko alam kung saan ako titingin. Dito ba? Dito ba? Anyway. So, yun. Anyway, I can see here, Pisces, okay, Libra, Pisces, Cancer, Aries, Capricorn, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, placements, Aquarius, Gemini, yun,